Po tayong babasahin dito na isang kwento na pinadala ng ating isang sender sa Reddit. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Reddit po ay isang application na kung saan ay pwede po kayong magtanong o mag-share ng mga kung anek-anek. At syempre hindi papahuli ang Barangay LS na magkaroon po kami ng Reddit. Kaya ito po, I will read it. Lusot ano? Actually kung mapapansin nyo medyo may luha ako kasi talagang nailuha ko na po lahat kanina. Ito po yung naputol na liham natin. Dear Papa Dudut, hello po Papa Dudut at sa lahat ng mga taga-barangay LS. Ako po si Sam, 30 years old, certified lesbian at proud po ako dyan. Simula noong nagkaisip ako ay babae lang talaga ang gusto ko. Na-in-love na ako sa kaklase, sa kapitbahay, sa coworker na lahat ay babae. Never po ako nagka-crush sa lalaki. Hindi sa galit ako sa kanila ha, pero wala lang talaga akong kilig, as in zero, wala. Ni hindi ako tumitingin sa abs o sa jawline nila at wala po akong pake. Kaya nang dumating sa buhay ko si Leo, mga ante, biglang may shift sa mundo ko. Si Leo, hindi siya yung tipo na mapapatingin ka kaagad. Hindi siya matangkad, hindi rin as in gwapo, simple lang, tahimik, mahiyain, and sa totoo lang ay hindi ko siya pinansin noong una. Bakit ko naman siya papansinin lalaki nga siya, hindi ba? Nagkakilala kami sa isang outreach event na sinalihan ko sa trabaho. Volunteer siya, tahimik lang pero laging readyng tumulong. Isang beses ay na-stranded kaming dalawa sa venue dahil bumaha. Wala akong dalang extra shirt, basa yung sapatos ko. Wala rin akong hindi rin ako makauwi. Siya ay tahimik lang na nag-offer. May dala akong jacket. Sa'yo na muna. Teleserye yarn? Ha ha ha. Teka, natatawa po ako while typing this, Papa Dudut. Noong isuot ko yung jacket niya ay parang may magic. Hindi kilig agad pero peace. Safe, yung tipong tahimik ang paligid pero ang gulo ng loob ko kasi hindi ko maintindihan tong nararamdaman ko. Mula noon Papa Dudot ay sinamahan niya akong umuwi at hindi siya madaldal pero attentive siya. Lagi niyang naaalala kung may sipon ako, kung may exam ako, kung gutom na ako. Hindi siya yung lalaking magpapakyut pero nararamdaman mo yung genuine care. Sa sarili ko, in denial ako for months at sinasabi ko na siguro'y mabait lang siya. Siguro'y nag-aalaga lang. Siguro'y ganito lang talaga siya sa lahat. Pero hindi Kasi ako na mismo ang naghahanap sa kanya. Ako na ang nagte-text ng nasaan ka? Pag hindi kami sabay, ako na ang nahuhuli sa sarili kong ngumiti. At pag nababasa ko ang mga simpleng messages niya. Hanggang sa isang gabi ay tinanong ko siya, bakit mo ginagawa to? Bakit ka lagi nandyan kahit na hindi ko hinihingi? Tumingin siya sa akin ng seryoso tapos sabi niya, bakit ayaw mo ba? Ha ha ha, lakas ng tama hindi ba? Doon ako bumigay, Papa Dudut. Gusto ko yung napapatawa niya ako at swabe lang Na-realize ko minsan ay hindi mo pinipili kung sino ang mamahalin mo. Pero ramdam mo kung sino yung ligtas mahalin. Ngayon ay 4 years married na kami ni Leo. May mini sari-sari store kami sa tapat ng bahay namin at araw-araw pa rin niya akong pinapatawa. At binubwisit, Papa Dudut. Hindi pa rin siya pogi at proud kaming pareho doon. Pero siya yung lalaking binuksan ang puso ko sa ideya na ang pag-ibig ay hindi sinusukat sa kasarian, kundi sa kung gaano mo kayang mahalin ang isang tao ng totoo. Kaya sa mga kagaya kung akala nila may final na ang puso nila, auntie, hindi nyo sure. Ha ha ha, malay mo, ang taong para sa iyo ay yung hindi mo inaasahan. Maraming salamat po, Papa Dudut. Excuse me. Anyway mga kapuso, diba nakakakilig ang kanyang kwento? Pwede po kayo mag-react dito sa pinost niya sa Reddit namin. Dahil yan po ay mababasa ninyo, di ba? At sa lahat ng mga kapuso natin, mga kabarangay natin na nawawala ng pag-asa
sa pagkakaroon po ng karelasyon dahil pakiramdam nila ay meron na silang preference na yun lang ang gusto nila. Naku, baka tamaan kayo ng kidlat, no? Hindi pala ganun ang pag-ibig. Bigla na lang palang papasok sa buhay mo ang isang taong akala mo ay hindi para sa iyo pero siya pala ang tinadhana ng langit para sa iyo. Di ba? Sino mag-aakala na yung sender natin ang gusto niya iba ang kanyang sexual preference tapos may love siya sa hindi gwapo, di ba? Ang weird. Pero nangyayari po yan, di ba? Maraming pong salamat sa lahat ng mga kapuso natin at try nyo din po na magpasa ng inyong kwento sa Reddit namin sa Barangay LS at yan po ay pinopost din namin sa aming Facebook page, no? Get to know more yung ating mga ibang mga kapuso na nagsishare ng kanilang kwento sa Reddit natin sa Barangay LS.